Simula pagkabata ay matalik na kami magkaibigan. Sana paglaki natin, pag may darating na problema, walang susuko ha, walang bibitaw ha. Lumipas ang maraming taon. At dumating yung araw na dito nagsimula ang kanyang mga problema. At di ko namalayan na ito na pala ang aming huling kasiyahan. Good morning, class. Nasa akin na yung mga markas sa ating asignatura. Lahat ay nakapasa maliban kay Chin. Bakit ganito ang iyong mga marka? Ang bababa. Buti pa ang iyong kaibigan ay purong matataas ang Tumahimik na kayo! Tingnan niyo nga yung sitwasyon niya! Buti pa kayo nakapasa! Ano po? Nay, ito na po yung marka ko. Anong may tutulong na mga marka mo sa ating mga problema? Wala. Wala yung maitutulong sa atin. Mabuti pa sanang mamatay ka na lang upang wala na akong mga palamunin. Sa ating pamilya, wala nang naitutulong. Walang silbi ang pagpapaaral ko sa iyo. Marami tayong mga problema na hindi kayang tustusan ng aking pagtatrabaho. Ano po yun? Hindi nyo na po lang upa ng bahay. Ilang buwan na kayo hindi nababayan ng Limarites. Anong nangyari sa inyo? Someday I'm gonna be with you. Nang dahil sa depresyon, siya ay nagpakamatay. Hello po, tita. Hi, Ano po? makulit niyang kaibigan. Nasaan ba si Jean? Nandun sa loob. Sige, sige. Puntahan mo sa loob. Sige po. Shin? Asan ka? Shin! Asan ka? Diyos ko! Tita! Tita! Nangyari! Tita! Kasalanan ko to eh. Tita! Manita! Humingi ka ng tulong. Kapit bahay. Ano nangyari? Anak ko. Dear Mama and Ma'am, maraming salamat dahil dumating kayo sa buhay ko. Maraming salamat sa pag-aalaga at sakripisyo na ginawa ninyo para sa akin. Kahit na minsan sa iyo, Inay, hindi ko ramdaman na ako ay mahalaga para sa iyo, pero kahit na ganon, mahal na mahal pa rin kita, Inay. At sa iyo na, kahit wala ka na halos oras para sa akin, alam kong mahal mo ko dahil parang kapatid na ang turingan natin sa isa't isa. Pero hindi iyon sapat na mababawi ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko kaya na at pasensya na hindi ko matupad ang pangako ko sa iyo.
Paglipas ng 4 na taon, Excuse me, pwede mag-iupo? Sure. Gusto ba? Sige, ito lang. Saan ka pala na? Sa Margarita. Doon din ako. Pwede let's be friends. may hinihintay ka ba? Maglalakad na ka ba ngayon? Ang ganda ng panahon, pwede sumama. Tara! At dahil madalas akong pumasyal dito ko rin ulit nakita ang kalaro namin noon ni Chin na si Ren. Marami kaming pinag-usapan. Kabilang na doon yung naglalaro kami noon ng habulan. Parang malungkot ka yata. Oo nga eh, kasi yung boyfriend ko parang parang wala na siyang sa akin pakialam, pinapabayaan niya na ako, lagi na lang siyang busy, parang ganun, tas lagi siyang lagi siyang umaalis, hindi nagpapaalam. Sus, naku, boyfriend lang yan. Huwag mo nang isipin. Ang importante, huwag kang susuko sa anumang bagay na darating sa'yo. Like, ako kasi noon, yung kaibigan ko kasi, depressed siya. Gaya mo rin. Hindi ko siya nagawang ipagtanggol sa mga problema niya. Nung pagkadating ko sa kanilang bahay, nakikita ko na siya na wala na siya. Kaya, kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Kaya kitang tulungan na malampasan ang iyong mga problema sa buhay. Maraming salamat ha. Total, ako naman yung bago mong kaibigan, so pwede ka mag-share sa akin kahit ano. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay? Tara na. Basta, tandaan mo lang yung sinasabi ko sa'yo, ha? Pangako? Pinky swear. Makalipas ang isang araw, siya'y may balak na magpakamatay. Bakit? May problema ba? Anong kailangan mo? Basta, Nam! Kailangan kita! Nasaan ka na? Nam! Kailangan kita ngayon! Nasaan ka na ba? Maghintay na lang! Malapit na! Ren! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan. Huwag mo naman ako iwan. Ganito yung nangyari sa unang kaibigan, please. Ba't mo na kayang gawin yun? Dahil hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ng iniibig ko. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Nangako ka sa akin. Pasensya ka na, hindi ko na talaga kaya eh. Nandiyan pa yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, at nandito naman ako. Marami pang mga gwapo lalaki dyan na ang bait at kaya kang mahalin. Naintindihan mo ba ako? May naalala lang ako. Dito yung tagpuan ng kaibigan ko noon. Yung nakwento ko sa'yo na nagpakamatay dahil sa depression. Kaya nga nandito lang ako lagi sa tabi mo. So, sising-sisi ako noon kasi hindi ako parang may kulang ako sa kanya. Like, wala ako sa tabi niya. Hindi ko siya na ipagtanggol sa anumang sakit na nararamdaman niya. Kaya ngayon please, wag mo na ako iwan. Ikaw naman yung natirang kaibigan ko eh. At nang dumating sa puntong naging magkaklase kami at bumisita ako sa kanila. Tao po! Hello po, tita! Magandang araw po! Ano po, tita? Magandang araw din sa'yo. Nabalitaan ko yung nangyari sa anak ko. Maraming salamat sa'yo at sana hindi ka magbabago. Uy, ano ka ba tita? Okay lang yun. Yun po ang mga tinuro sa akin ng mga magulang ko na huwag pabayaan ng ating kaibigan. Maraming salamat ulit sa iyo. Teka lang, tatawagin ko muna si Rende. Sige po. Anak! Nandito yung kaibigan mo. Po! Hi Ren! Hi! Gusto yung araw mo? Bakit ka pala nandito? Nandito ako kasi gusto kong mag-aral. Sabay tayong mag-aral
Kasi total, nandito naman yung research paper natin at kagrupo naman tayo. So, tara na? Tara. Dahil doon, lagi ko nang binibisita si Ren sa kanilang bahay para may makakausap siya. At simula noon, ako at si Ren ay palagi nang magkakasama. Tuwing magsimba, mag-aral, sa tuwing may importanteng lakad. Hanggang sa pagtanda, sasamahan at protektahan ko siya kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay. Lagi nating tandaan na kung gaano man kahirap ang dumating sa buhay, huwag tayong susuko. At dapat lagi tayong nandyan sa tabi ng ating mga kaibigan at tutulungan natin sila para hindi basta susuko.